Saan ba kayo nag-work? Dito kami ngayon nag-work sa ABP. Sa Aglo Beef. Aglo Beef. ABP. So, baka hantong pinusukan nyo. Marami kayong Pinoy diyan sa work nyo? Itong Pinoy, sa pinapasukan namin, bali 3 pa lang kami. Dalawa kayo. Isa, mga sila, mga para maintenance. Okay. Bali 3 Pinoy pa lang. Hello guys! Welcome back sa ating Buhay Ireland. I'm your host, Jerome Muse, and our co-host na si I'm GR Taberner, mga sir. Yes, ma'am. Sir, yes, ma'am. Yun. Oo nga, Buhay Ireland. Naka-t-shirt pa pala si Jay ng Buhay Ireland. Buhay Ireland, number 1. Buhay Ireland. So, yung sa akin kasi medyo nasa labahan kaya hindi ko na nasuot ngayon. Pero anyways, Jay, bago tayo mag-start, I just want to muna siguro, pasalamatan yung mga followers natin na we're probably we are more than 2K na or papunta pa lang ng 2K, di ko alam. Pero maraming salamat sa mga followers, Jay. And then sa patuloy na nagsusupport sa ating Buhay Ireland and continuous yung buhos ng mga followers, promotion, and sponsor natin. So maraming salamat sa inyo guys. Kundi dahil sa inyo, hindi kami mag-i-stay ni JA dito ng gatong katagal. Kumbaga, nagbibigay kami ng more information sa inyo guys. And then, Jay, bago tayo magsimula dito sa ating podcast, meron tayong maganda-gandang topic kasi isa na lamang Pinoy dito sa Ireland. Malaman natin kung ano yung story niya, saan siya nag-work, and then, syempre, yung paano nga naman siya nag-work dito. Yung mga ganong information na gusto natin malaman para sa mga viewers natin na, alam mo yun, magkaroon ng idea, baka magkaroon ng chance next time, sila naman ang mapunta rito. And then, gusto ko rin, i-plug actually, May 5 ba yun or 6? Ang Vista Career Solution guys sa mga nurse dyan sa Philippines na nakikinig ngayon, meron pong hiring this coming May. I will put the description na lang siguro or link dun sa post. Vista Philippines Agency? Ha? Vista Philippines Agency. Nurse Nurse ang hinahanap nila. Maraming nurse. May mga nurse dyan. Pag-apply na kayo dito. Diba? Oo. So, kung gusto nila na sa Vista pumunta dito sa Ireland, it's Vista Career Solution yung agency. I'm not really sure anong company sa Pinas, pero parang pagkakarinig ko, Sorbicon. I'll double check. And then, maraming nurse ang kailangan nila. And then, apply kayo guys sa link. Actually, nag-post na tayo before. So, hopefully, marami pa rin makaalam nito. May 9 or something ang dating dun sa sa Pinas kasi may interview talaga in person na uuwi ng galing sa Ireland. So paghandaan niyo yung guys, mga nurse diyan na may 2 years experience, apply kayo kagad kasi bihira tong ganitong opportunity na nagbubukas. And then syempre apply na po kayo diyan sa Vista Career Agency. Tama. And then, siguro bago tayo mag-start, gusto ko lang, may nag-message ka sa akin, Jay, recently. Nagtatanong sila sa akin kung ano daw ba iniinom ko lagi. Kasi umiinom ako. Guys, ano daw ba laman na tong baso ko lagi or yung isa na nakikita ng itim. Sabi ko, pag ito kasi coffee, kasi talagang coffee lover ako. So, marami akong coffee. Para masagot ko na yung mga tanong nyo, marami akong coffee, iba-ibang variation kasi gusto ko talaga ng coffee. And then kapag nakikita niyo yung parang baso na itim, alak naman yun, Guinness naman yun para sa mga viewers natin na nagtataka ko bakit sino daw ba yun? Ano daw ba yun? Ayun lang. Siguro start na natin, Jay. No. Sige, papasokan na natin yung special guest natin tonight. Oo, papasokan na natin. So before natin papasukin, I just wanna say maraming salamat sa pag-support nyo sa amin ulit at sa pag-panood nitong Buhay Ireland. This is Jerome, your co-host, and I'm Jerome the host of this Buhay Ireland, and my co-host na si... I'm GR Taberner ng Buhay Ireland. This is our segment. This is our segment, Buhay Ireland Podcast. Yeah. Okay.
So, yan, dire-diretso na natin, guys. Papasukin na natin ang ating guest. Isa siyang butcher dito sa Ireland. Butcher. Baka naman ang tinitira Kabaro niya, ko hindi yan. na baboy. Jerome Kabaro. Kabaro. Baboy ka eh. Baka to eh. Papasukin na natin, siyempre. Ano siya, bago lang siya dito sa Ireland at isa rin siyang vlogger. Ang daming mga content creator dito sa Ireland ngayon nagsusulputan. hindi lang butcher. Mga content creator na lahat tayo dito. Diba? So, huwag na natin patagalin. Papasukin na natin ang ating ang ating guest na si RB Vlogogs TV. Hello, Boss RB! Welcome to Buhay Ireland, sir. Kumusta ang Buhay Ireland natin, Boss RB? Okay naman ngayon, okay naman kami rito ng mga kasama ko dito ngayon sa Ireland. Medyo malamig. Oo, sobra. Summer na yan. Sa amin, pero parang ganun pa din, malamig pa Before rin. ka mapunta dito, anong bansa yung pinuntahan? Galing ako sa Poland. Nakita ko yung Facebook mo, kaibigan mo si Sherwin. Yun, si De la Cruz. Yung admin ng Samahan ng Butcher. Yun. Ano ko yun? Okay. Yun si Idol. Si Idol. Shout out sa'yo, Boss Sherwin. Boss Sherwin. Kabaro. Pinaka-master natin. Ang daming mga kabaro doon sa Samahan ng Butchers. Sa Samahan. Halos lahat yun talagang lehitimong butchers. Saan ka na kasi dito sa Ireland, bro? Sa Nina, Coteperari. Yun yung madalas na pinopost ni Boss Sherwin, no? Tapos, anong agency mo? Ang agency ko na pinasahan, GS Agri. Pero, ang nangyari, pagdating ko dito, dinirect nila kami na sa ABP na kami ngayon. ABP na yung may hawak sa amin. Kumusta yung trabaho natin dito sa ganun pa rin naman, parang parehas lang din sa Poland, pero ang kinaibahan nandito, dumami na kasi doon sa Poland, lang yung kinakatay namin halos na nakarkas mga 700, 800 dito, 1,000 na. Umaabot na kami ng 1,000 kaya medyo bakbakan din. Ayun. Boss RB, matanong na lang muna namin, saan ba kayo nag-work? Dito kami ngayon nag-work sa ABP. Sa Aglo Beef. Aglo Beef. ABP. So, baka hantong pinusukan nyo. Marami kayong Pinoy diyan sa work nyo? Itong Pinoy, sa pinapasukan namin, bali 3 pa lang kami. Dalawa kayo. Isa, mga para maintenance. Okay. Bali, 3 Pinoy pa lang. Ano yung mga kawork mo niya, bro? Sa may Tipperary? Mga Brazilian, tsaka mga Polish, at tsaka mga Russian. Tsaka Ukrainian. Brazilian. Marami kami. Brazilian. Lapit siya mga yan. Marami mga Brazil dito. Ang pinakamarami ay Brazil dito sa namin. Sa linya. Before ka mapunta dito, Bago lang ba kayo dito sa Ireland, boss? Sorry kayo. Before ka mapunta dito. Tanong ko lang, Boss RB, bago lang ba kayo dito? Pa lang sir, mga 3 weeks. 3 weeks pa lang kami dito. 3 weeks? Fresh na fresh. Bago lang pala talaga. Fresh na fresh, tapos naka-podcast na natin kagad, Jay. Yeah, Buhay Ireland. Marami tayong asset. Oo. Ano tanong mo kanina, Jay, sa kanya? May tanong before mapunta dito si RB, anong work mo saan ka nag-work dati? Sa Poland. Ganun po ako, butcher din po ako. Beef? Beef din po, beef. Hindi ka nang galing sa pork. So, Sa Pilipinas, sa pork ako galing. Ganun yung nag-switch naman. Sa Pilipinas? Switch ng beef. Sa Antipolo. Ako galing ako sa sa tao dito. Sa
Caloocan. Doon ako nag-training. Caloocan. Sangang Daan. Doon ako nag-training. Ayan, shoutout sa mga taga Sangang Daan dyan. Mga master. Shoutout. Mga master. Oo. Kilala ka ba nila? Oo, yan. Kami yung first Filipino na training doon. Sorry. 19 butchers na Filipino. First din kami dito sa Ireland. 2019. Sama-sama kayo. Kung sino yung mga nandito sa Ireland, kayo din magkakasama doon sa Pinas. Okay. Doon kayo nag-train. Yan. Okay. So, Boss RB, sabi mo 3 lang kayo. Doon sa Poland, ilan kayo doon ng mga Pinoy na nag-work doon? Madami po kami doon, sir. Mga higit nasa 80 kami doon dati nung nandun kami. Madami kami doon. Iba kaming bahay. Bali, 3 bahay ata kami doon na puro Pilipino. Madami community doon. Yun, shoutout sa mga Boss Sherwin. Nandito na po si Boss RB sa Ireland. Si Boss. Tropa nito. Oo. Paano ka nga punta rito, Boss RB, sa Ireland? Like, nasa Poland ka na eh. Bakit ka pumunta ng Ireland? Ano bang pinagkaiba? Kasi sir, siyempre, yung sahod din po, medyo iba rin. Medyo mas malaki-laki yung, saka, yung work, medyo 2 days yung natin, day off. Kasi dun sa Ireland, sa Poland, bali 1 day lang yung namin pahinga. Kaya medyo bitin sa kurba yan. Iba talaga ang bigat. Iba yung dating ng butcher na trabaho, sobrang bigat din. Mapapakurba ka so dito, bro. Mas magaang ang trabaho mo. Yes. Kurba mats. Oo, so mas magaang ang trabaho mo rito sa Ireland. Ibig sabihin. Nyo pala. Medyo magaan, tas medyo work balance kasi nga 2 araw yung natin, yung pahinga. Medyo nakakatawa yung katawan. Matanong ko na lang din, total, nandiyan na tayo. Magkano naman sila sahod? Magkano pinagkaibang sahod dun sa Poland at dito sa Ireland? Sa ngayon, sir, di ko pa nakukupit ng maayos kasi hindi pa kami nakakaano sa tax. Medyo malaki pa yung tax namin. Oo, tama. TPE ba yun na may ganun pa, hindi pa namin naaayos. May emergency tax pang ganyan. Hindi pa yung PPS hindi pa naayos. Kaya hindi pa. Pagka naayos na yun, tiba-tiba si Boss RB doon. siguro mga 2,000 euro. Baba 2,000 euro doon. Oo. Sa isang buwan? Hindi, sa pagka nakuha nila yung tax rebate nila. Pag nata. Wow. Malaki yun. Huwag kang magsalita, baka. Tayo dyan. Baka nakakabili na isang motor dun eh. Sa tax rebate. Oo. So, Boss RB, tanong ko lang, dito, baka ang trabaho mo. Yung trabaho mo ba rito is same nung line na meron ka sa Poland or iba yung work mo rito sa beef factory nyo? Medyo iba pero para masabi ko pareha siya pero medyo sa Poland kasi sir, doon halos parang kami doon halos lahat na hihiwa namin. Kaya medyo talaga bakbakan din doon sa Poland. Unti lang siya pero bakbakan. Dito naman kung sa linya ko, ayun lang. Kunyari, sirloin lang. Ayun lang yung bakbakan ko buong. Sa Poland, lahat yun. Kaya malupit din yung mga butcher din doon, malupit din. Kumbaga sa sirloin ka, hindi ka sa slaughtering, no? Sa deboning ka, bro. No? Deboning. Ay. Sir, deboning. Bali, kami. Nagtitrim ako ng mga ng sirloin, mga kung ano-ano sa sirloin, yung mga inaano namin dito. Medyo mabigat nga. Ang tawag dito? Boss RB, tanong ko lang, so nagpo-produce kayo ng beef dito, and saan nyo dinidistribute dito sa Ireland yung mga yan? Anong company? Bali, hindi ko masyadong kung saan yung inaano nila eh. Pero kalat yun, sir. Yung iba sa export, yung iba naman, pero kalat sa sa Ireland. Siya kasi yung ABP, marami yan dito sa Ireland eh. Hanggang Northern Ireland sila eh. Meron. Okay. So, sanay ka na, ibig sabihin. Kasi galing ka na sa Poland, tapos pumunta ka dito sa Ireland. Kasi sir, sa Poland, halos 2 years ako doon na na butcher doon ako na deboning at saka trimmer, meat cutter ng baka.
Kaya medyo sabak-sabak. Paano mo nakita tong Ireland? Like may nagsabi ba sa'yo dito na meron ditong job offer sa Ireland? Subukan natin. May ganun ba? Yung kapatid ko, yung sister ko, siya yung bali sabi sa akin na may job offer dito na sa yun, pinasaan ko ng resume, sa awa naman ng Diyos, yun, natanggap naman ako. Ayun. Matanong na lang din namin, anong agency ba to sa Poland or dito sa Ireland? Paano ginawa mo papunta rito? Bali kasi yung kapatid ko rin, galing din siya ng Poland. Tapos ayun, yung agency niya rin, ganun din, same lang din kami. Magkaiba lang kami ng company ngayon. Okay, pwede mo malaman kung anong agency yung nahanapan nyo na yon? Ano yun? GS Agri. Ang GS Agri. Na yun, si Ma'am Aubrey Pimentel, yun. Ayun yung nagpaalis sa amin. Ayun, kaya shoutout sa iyo, Ma'am Aubrey. Itong si Ma'am Aubrey ang sa inyo, nagtumulong na makaalis kayo doon, na mapunta kayo dito sa Ireland. Oh, yes. Ayun yung nag-ayos sa amin. Shoutout kay... Pinasa niya kami sa APP. Shoutout kay Ma'am Aubrey. Oo, shoutout dyan. Baka may mga susunod pa ba? Sir, meron kasi mga 4 pa ata sila doon galing sa Poland. So, okay din, Parami dito, and then, parang kayo lang din magkikita-kita rito, parang ganun ba? Kaya nga po, sir, yun nga. Pag-applyan mo na rin sa si Boss Sherwin dito, para dito na rin siya mag-vlog. Kaya nga yun, si Boss Sherwin natin. Nasa Northern nasa Northern Ireland UK, si Boss Sherwin natin. Ayun yung may-ari ko. So marami pala, no? Admin ng Samahan ng Butchers. Yun. Yun yung idol natin. Shout out kay Boss Sherwin. Yun naman ang Butcher. Shout out sa iyo, Boss Sherwin de la Cruz. Yun. Ayun. Pasahod-sahod na lang sa mga malaking bagay kasi. Malaki na yun. Baka naman, Boss Sherwin, pwede ka mamigay ng followers. Alam mo yun? And then, ito kasi si Boss RBJ. Di ba vlogger din to Nagko-content din siya dun sa kanyang page na RB Vlogs TV. Yun, nakikita niya na may name niya dyan. Sabi ko kay Jerome, parang familiar sa akin. Nakikita ko to nagpo-post sa may Samahan ng Butcher. Yo, what up? Butcher ka rin pala. Oo, bro. 5 years na ako dito sa Harris. Kepak yung company namin. Kepak. Yeah. Baboy lang. Matagal na rin palang masakit ang mga kamay mo, Sir JR. Pagka pumasok sila sa pagka-butcher, tanggapin na nila araw-araw masakit katawan nila. Kumbaga parang ako nga, sir, nasanay na lang yung katawan ko na masakit palagi. Pero parang normal na lang. Yun common na yun sa butcher yung kamay mo. Hindi mo na mabubukas pag first time mo. Mabubukas yun. Yun na, parang ito. Pero it's all good. Mabubuksan mo yan. Naman. Diba? Mabubuksan mo yan kasi pag yung pera nandiyan sa harapan mo, mabubuksan mo. Kailangan mo kunin yung pera, di ba? Talagang, hawak na hawak talaga, sir. Hawak na yung diba? Walang sakit, pera ko yun yes, sir. Diba? Ayun. So, guys, si Boss RB, nagbablog daily vlog ka ba? Or whatever vlog lang? Parang ginagawa ko siyang daily. Parang yung mga nangyayari sa, kung ilan yung karga namin, kung ano yung pinagagagawa ko. Yung ganun lang, sir, kung ano yung maisip ko lang. Kung basta, lagi lang ako nag-upload. Kasi marami rin naman nakakanood, nakakatuwa din. Pwede sa company niyo mag-video? Sa Poland ba or dito na? Sa Poland yun. Sa Poland ko yung ginawa, yung iba. Pero ngayon dito, hindi ko na yung gagawin dito kasi bawal Baka matanggal tayo. Minsan kami nag-video nun sa may trabaho. Nakita kami sa CCTV. Kwento ko lang. Nakita kami sa CCTV, bumaba yung boss namin. Sana, dami ko nang upload na gano'n. Dami ko nang sinasaksak. Yun. Siyempre, kasi medyo... Kaya ako yung ngayon in-upload na kasi wala na ako dun Hindi na nila ako Pero... wala na mahabol. Pero marami akong video sa palihim na video.
Nakakatuwa lang din i-share yung mga ginagawa natin sa trabaho Parang saka makita nila kung ano ba talaga yung mga ginagawa doon. Ano bang hindi pa nga yun yung kasi sa linya iba talaga yung sa linya, iba talaga yung gawain sa labas. Tama. Konting ano lang naman yun kung parang konting clip lang naman yung ginagawa natin para nagtatrabaho lang naman tayo na pinapakita natin lang na ito yung trabaho na meron dito sa ibang bansa, di ba? Hindi naman sa pagiging ano natin pagiging mayabang or alam mo yun, binabrag natin kung ano. But it's just ano lang natin, ano rin natin yung document din na natin yun sa sarili natin. Marami nakikurious ano ba ang butchers? Ano ba, paano bang maging butchers? Pakishare ng panyan ko. Paano bang maging butchers sa mga followers natin dito? Diba? Actually, ito na nga, tinan mo sa makikita nyo guys, si Boss RB, bakahan. Si Boss JR, baboyan. Si Jerome, Boy Ireland, manukan, no? Di ba? Kompleto na. Pa tayo sa farm. Kompleto na tayo guys. Na tayo nasa farm. Farm na yung pupuntahan natin next time. Yun. Di ba? Kasi, ano pa ba ano ba? Sorry. Maraming farm sa Ireland. Oo. Teka lang, matanong, Jay, tatanong ko lang kay Boss Arbis, asan siya ngayon? Anong lugar ba siya dito sa Ireland? Sa Nina, Coteperari. Coteperari. Okay. Kano ba kalayo dito yan? Malapit lang dito yan. Layo yata yan Malapit lang yan, mga 2 oras. Seaside na rin yata yan. Malapit tayo sa mga dagat, no? Mga clip, gano'n. Malapit pa kami sa dagat Malapit kami sa Limerick. Limerick yan, 2 hours. 2 hours pa. Di okay naman. Malapit lang naman pala. 1 oras lang naman yata from us kung ganun. Kung from Limerick. Kung daw nakakamali. Malapit lang sa inyo, Jay, Caban. Kumbaga, Caban. Tapos, dito yung Kildare. Kumbaga, nandito sila Parang, yun lang. Gets mo? Parang triangle office lang tayo So, marami bang Pinoy dyan? Alam ko, sabi mo, 3 lang kayo dyan sa lugar nyo ngayon. Pero may mga Pinoy ba kayo sa community? Marami kami dito, sir. Meron kami mga welder, tapos mga nurse, mga nakatanguhan namin sa labas pag nagmamaligay kami. Yan. Ang pinakamarami dito, mga welder. Tsaka, yung nurse, bago-bago lang din daw Nung nakaraan, namin ko yung mga welder dito, inaya nila ako sa party. Birthday party nung isa yun. Sumama ako yun, nakita ko sila, ang dami. Baka next week, basketball naman daw kami. Ayos. Pwede naman magalang to, line up ng Sunrise. Sa Sunrise, dito sa Dublin. Pwede na kayo. Saka, ang layo layo din. May service lang. 2 hours. 3 hours yan. Okay naman, Jay. Pwede naman sila mag-host para sa mga taga Dublin o ibang county ang pupunta naman sa kanila. Parang ganun lang, di ba? Parang lugar-lugar lang puntahan, di ba? Magandang exercise na rin niya para makalimot sa... Ay, teka lang, Boss RB, nandito ba yung pamilya mo? Or ikaw lang? Or ano ba? Ano ka ba? Pamilyado ka na ba sa Pinas? Oo, sir. May asawa na ako, tapos may anak na din. Kaso nga lang, matagal pa ata yung ganung proseso Pero ang meron ako pamilya dito, yung ate ko, nga yung sister ko. 2 kami. Nung nakaraan, pumunta siya dito. Nasa siya? Monahan ba yun? Pangalan ng lugar. Monahan siya. Okay. Kaya ka pala nag-post. Sorry guys Kasi nakita ko si Boss RB, nag-post siya na bumisita yung mga taga Monahan. Tama. Yung sister mo pala yun, nandun sa Monahan. Yung sister ko. Saan sa Monahan yung sister mo? Hindi ko sure yung niya kung saan yung pinakalugar niya pero ayun yung parang niya nabanggit niya sa akin. Monahan, kapitbahay. Ang pagkabasa ko pa nga Monahan pala yun. Kapitbahay namin yun dito. Monahan, kumbaga. Monahan. Malapit. Madami tayong mga tropa doon. Hindi kasi kaya lang natatanong kasi nga may mga tropa tayo doon sa Monahan kasi malaki din naman ang Monahan. Doon marami silang mga Pinoy. Well, kung sasabihin ng ate mo na taga Carrick Macros siya, ay kilala na namin yun kasi doon ako natira din ako sa Monahan. Kaya nabigla rin ako kung sino ba yung mga nasa Monahan. Malaki yung Monahan pero marami kasi mga tao dito sa Carrick Macros, dito sa Monahan, part ng Monahan siya na alam naman ni Jay yan So parang hindi lang naman sa Monahan, may mga Casio Blaney, Bali Bay, kumbaga magkakalapit yan rin Monahan. Pag narinig namin na Mona, ibig sabihin parang close na sa amin yun. Kasi alam mo yun, may mga family, friends. Bali mo, baka kilala naman namin yung kapatid mo, di natin alam, di ba? Pangalap pupunta rin dito sa Kapat. Kasi malit lang naman tayong community, hindi naman tayo ganun karaming Pilipino dito sa Ireland Kumbaga,
tayo rin naman nakikita-kita, di ba? Pero it's good to know na may kapatid ka dito, na hindi ka nag-iisa. Ang plano mo sa future is dalhin yung family mo. Yes. Kung parang maaano ng Lord natin na pwede kung magagawa yun. Kasi parang maayos din dito talaga, maayos din nila. English na yung salita, tapos yung mga diba? Sa Poland kasi hindi kasi pwede na parang hirap kasi iba yung salita nila dun Urba match dun Urba match. Indian mo lang. Medyo may barrier din talaga, language barrier. Pero dito English naman. May tanong lang ako, Boss RB. Pwede ba i-share napapasabak tuloy yung English ko rito sa Ireland. Kaya naman natin mga Pinoy, makenkoy naman tayo. Dinadaanan natin sa joke yung kahit yung... natutuwa nga din yung ibang lahi kasi nakakapagsalita ng English. Hindi nila alam, hindi naman ako masyadong mag-English. Nagno-nosebleed na nga tayo, actually. Pero sige lang, kapit lang. May sign... Kakaintin tayo English second language. Naman. Mga Pinoy, ay naman na second language natin Yun, doon sila natutuwa. Pwede ba magtanong, Boss RB? So, matagal... Pwede ba i-share dito Sige, sir. Pwede ba i-share dito paano maging isang butcher dito sa Kasi nung naging butcher ako dun sa lugar kasi namin talaga mismo. Meron dong parang slaughterhouse. Parang kapitbahay lang ng bahay ng lugar namin. Doon, simula bata pa lang ako, doon na talaga ako nagtatrabaho. Parang nag-extra na ako doon hanggang sa naging butcher na din talaga ako. Sa baboy pa nga, boss Ayun yung pinakatrabaho ko talaga doon Nagkakatay kami ng baboy. Hanggang sa, yung ate ko, napunta siya ng Poland. Parang siya yung naging pathway ko papunta ng ibang bansa rin Yung ate ko dito sa Ireland Parang nung nag-apply siya doon, tapos natanggap siya, mga ilang taon, ako naman, naging, basta, di ko alam kung paano maging butcher talaga pero basta kung gusto mo talaga maging butcher, dapat desidido ka. Handa ka talagang kasi, no pain, no gain, parang ganun yung sa butcher. Mahirap talaga yung butcher, hindi basta-basta lang yung trabaho natin, boss. Kasi, hindi lang yung kamay yung masakit, bukawan. Bakit ko natanong yun? Kasi, marami nakikurious sa trabaho natin as a butcher. Maraming nagtatanong paano maging isang butcher. Yan. Tinatanong ko lang. Parang lang din, Parang sinasabi. Hindi, lang, sabihin ko lang parang experience kasi talagang hindi mo pwedeng pag nakahawak ka na ng kutsilyo or mag-train ka na diyan, hindi mo masasabing butcher ka na Kailangan mo talaga on the spot na nasa lugar ka na marami. Ilang libo dumadaan sa yung baka, Boss RB? Kanina yung kinatay namin is 1,300 ata yun. Yun. 1,000. Sabihin mo na lang 1,000 Sabihin mo 1,000, ang dami na nun, di ba? Isang araw. Tinira lang yun ng 9 hours. 9 hours lang yun. Yun ang tinatawag na, yun ang dapat malaman ng mga tao na ang pagbubutcher, hindi lang yung nakikita nila sa tabi-tabi sa mga tindahan na ganun-ganun lang. Ang butcher na sinasabi ni Boss RB, yung nandun ko na talaga on the spot na 1,000 ang dumadaan sa ngayon lang yun pero bukas iba na namang libo yan. Hindi natin alam kung ilang thousand na naman yun. So ganun katibay ka dapat pa nag-butcher ka or any work. Kasi gusto ng Pinoy na kumita. So lahat to, matututunan naman ng lahat Yes, sir. Kasi di naman tayo madalian na natuto 'di ba? Pinag-aralan din natin 'to experience, 'di ba? Step by step yun, step by step. Dapat desidido ka talaga. Step by step. Pero tama. Wag niyo ano sabi mo, Boss RB? Hindi yung pag nasaktan ka, ayaw mo na or kaya uuwi. Talo ka. Yun, hindi pwede yun. Bye-bye na. Talo ka. Tama. Dapat yun. Dapat meron kang goal. May goal ka. Pag pumunta ka sa isang bansa, may goal ka kung ano ba yung pinunta mo doon. Hindi dahil magpakasaya, kundi makatulong sa pamilya, makapagbigay ng, finance more likely. At mapupunta rin, kung kaya, mapupunta yung family mo doon sa ibang bansa para mamuhay na ng, Pinas is okay ang Pinas. Pero sa hirap ng buhay sa Pinas, pipiliin talaga natin, lahat tayo, pinili natin na mag-ibang bansa dahil gusto nating gumaang yung buhay natin. Which is, nangyayari ngayon. Nangyayari yun, di ba? Yun, nangyayari na talaga.
sobra. Hindi naman namin sa ayaw namin sa Pinas, pero kung pag-uusapan lang is trabaho, syempre, pipiliin na natin yung benefits na nakukuha natin, lalo dito sa Ireland. Ang daming benefits na. Napag-usapan na natin to last time, Jay. Benefits, ang daming benefits sa Ireland. Kapag nandito yung anak mo, pamilya mo, may nakukuha yung mga bata, bukod dun sa kinikita mo. Kumbaga, fun, may fun ng government na para matulungan lahat ng family dito. So, yun yung advantage, di ba? Tapos, health benefits. Maraming health benefits ang Ireland para sa atin. Di ba? Pati mga trabaho, sir, madami rin talaga yung trabaho. Kaya parang, pagka mimili ka na nga ng trabaho pagka gusto mo na ng iba. Oo. Kaya nakakatuwa talaga dito sa Ireland. Ibang-iba rin. Pati nga, ang pinakakinakatuwa ko dito, sir, yung tubig dito walang bayad. Tama. Kasi natutuwa ako dun eh. Yung gatas. Ang mahal, gatas o tubig? Gatas eh. Gatas. Hindi ba libre gatas diyan? Pero hindi ako uminom ng gatas. Hindi ako uminom ng gatas masyado. Tatay rin ako doon. Kasi pasintabi ko. Nahiya ka pa. Hindi ako uminom. Ganun ba? Hindi, ito yung mga ito yung sinasabi natin sa mga viewers natin na ito yung mga trabaho natin dito sa Ireland. Hindi makikita nyo kami masaya kami. Syempre, may hirap din kaming ginagawa sa work, sa family. And talagang porsigido lang kami na talagang kumita at ma-provide namin sa pamilya namin yung mga bagay-bagay, di ba? Boss RB, tanong ko lang din. Naghihiwa ka ng baka. Ano yung pinaka parang mabenta sa inyo na part ng baka? Yung mga yun, sir, mga strip loin, tsaka yung mga mga rib eye, yan, yung mga steak, yan yung mga pinaka talaga. Mga mamahalin yun, yung mga steak na talaga eh. Ina-export yun sa Japan. Sa ngayon dito, sir, sa Japan yung mga nila tirada nila madami sa Japan. Kasi makikita ko yun, makikita mo yung mga truck dun sa labas nakapila mga Japanese yung mga salita Kaya parang sa Japan talaga yun dinideliver. Tapos karamihan na sa Ireland. Kasi iba-iba yung may awak ng ABP. Ang nangyayari doon, parang kunyari, yung isang market pupunta ron sa kanya, wala pa yung pangalan. Tapos yung market na mismo yung magpapangalan ng nila, kinuha nilang baka sa ABP. Oh, wow. So, talagang big company. Oo, big company. Kasi madami talaga silang big company talaga. Kasi ang dami na nakakatay nila. 1,300. Parang konti pa lang yan, bro. Baka abot pa lang 2,000. So lang, Jay, oo nga Jamie, sasabihin lang ko kay Boss RB, pati sa mga dalawa niyang kasama. Galingan nyo pa para marami pa silang makuwang mga Pinoy. Yun nga po yung ibang mga tropa na gagalingan ko dito para yung performance ko, kung magustuhan nila para kumuha pa sila ng Pilipino. Oo, mas marami pa. Talaga. Tama. Parang lang kami, testing pa lang. ABP dito Tama. Ganyan. Parang Brazilian din. Madami na yung susunod, puro Pilipino na isang linya na yun. Para mas masaya. Oo. Mas masaya. Oo. Masarap magtrabaho na kasama mo rin yung mga kababayan natin sa Pinas, diba? Hindi lang kayong tatlo. Pero for sure, kukuha pa yan mga yan. Pag may mga ganyang hiring, sabihan mo din yung mga kaibigan natin dito sa Boy Ireland para makatulong din tayo, syempre, na makapag-share ng mga work. Kung may ABP na GS Agri. Yes, Agri. Tignan natin 'yan. Oo, 'yan ang legit na mga agency na baka tignan natin kung ano yung makikita natin, baka mag-post din sila ng mga job offer, 'di ba? Hindi natin alam, bigla-bigla, 'di ba? So, makakatulong 'to sa lahat ng nanonood kung nasa man kayo, nasa Pinas or nasa Europe or nasa man kayo. Kung gusto niyo mag-work sa Ireland, magandang buhay dito sa Ireland. Sabi ko sa inyo guys, magandang work dito sa Ireland. Nakikita niyo naman kay Boss RB, 3 weeks pa lang siya rito, pero masayang-masaya na siya. Pero pag dumating si Boss RB na nakuha niya na yung family, mas masaya pa to for sure. Yes. Yun yung pinaka natin, main goal natin ngayon dito, na madala ko yung pamilya ko. Tama. Kasi yung ibang katrabaho ko dito, yung isang katrabaho ko din, ganun din yung goal niya. Tapos yung mga welder dito na nakasalamuha ko, yun, kasama na nila yung mga pamilya nila dito. Kasi 3 years na sila, 2 years, ganyan. Andito na yung pamilya nila. Yan. So, sa Poland, kita nyo na. Talagang sipag lang. Sa Poland, mahirap mo makuha. Sa ibang bansa, hindi mo magagawa. Pero, kaya naman siguro, pero parang ang hirap kasi. Yung language talaga, ang hirap talaga nun. Parang kawawa yung mga bata kasi hindi nila
mabubuli lang din sila kasi hindi nila alam yung mga salita na maririnig nila. Tama. Mas maganda na rin na dito, English. Yeah. Kasi parang PR doon, kailangan mo pag-aralan yung language nila. Sobrang hirap ng language talaga nila. Parang Spain din, no? Sa Polish. Talaga. So, pinag-aralan mo rin yung Poland na language. Tulad rin doon sa Poland, isa rin yung sa mga pinakamalupit na Hindi ako magiging malupit na butcher, mga sir, kung hindi ako galing sa Poland. Legit yun, legit. Kasi isa talaga yun sa pinakamalakas na nagpalakas sa atin yung Poland. Yung mga Poland na butcher. Boss Arbe, lulupit yan dito. Makasama ako kasi puro malupit. Masasipag din yung mga yan. Puro Polish. Masasipag din sila. May tanong lang ako kay Boss RBJ. Sige. Ano lang to, sino ba mas magandang tirahan? Yung nag-i-snow na marami sa Poland o dito sa Ireland? Kakaperanggot ng snow. Sa Ireland, boss, kasi nakakatuwa dito yung mga, tulad nito, yung mga tao, naiintindihan mo na yung salita nila. Tapos yung mga tao, mga approachable sila. Kasi doon sa Poland, maganda talaga yung Poland, boss. Wala talaga akong masabi. Kasi nga lang, minsan, pupunta kami ng mga bilihan, tapos siyempre, tatanungin natin sila, i-Englishin. Ayaw nilang kausapin kasi ayaw nila ng English, dahil di nga sila nakakintindi ng English. Yun, parang, dito naman, nakakatuwa din talaga. Pero yung lamig parehas lang, boss. Kasi yung malamig doon, pero may snow. Pero dito, malamig palagi rin. Wala, kahit sa amin, malamig pa rin. Wala pagod lamig. Okay. Parang snow pa rin. Kulang na lang mag-snow, pero ang lamig pa rin. Mataas lang ang snow doon. So, kahit saan ako mapunta. Pero pareho lang ang lamig din sa Thailand. Parehas lang. Konti lang dito pero malamig pa rin. That's good to know. Hindi. Nakita naman natin, masaya to si Boss RB nga, sabi ko nga, Jay, na meron naman tayong bagong kaibigan na natagpuan dito si Boss RB. Siguro marami pa tayong magiging kaibigan sa side ni Boss RB kasi may dalawa pa siyang kasama. Siguro next time, i-guess din natin sila. And then, magkita-kita tayo. Yun yung plan ng buong Ireland talaga na lahat tayo mga content creator, mga naging guest namin, magsama-sama sa isang bubong. Para makakilala talaga, di ba? Na mas maayos, di ba? Ng celebrity na guest namin doon. Sana punta, no? Ano na? May mga, pangalan dito. May mga band tayo, DJ. Oo. Butchers. Pwede na tayo mag-compare. Ma-share ko lang. Nag-rap pala ako. Sige. Pala ako. Kung, ayun, mga ginagawa ko minsan yan, gumagawa ako ng mga kanta, ng mga rap, ng mga ganyan. Yan, kung isang tropa dito, meron pala tayo talentado rito, ng rapper. Si Lloyd, tropa dito, naghahanap ng rapper dito sa Ireland. Si Lloyd. Kasi last time, minessage sa ako ni Lloyd. Nawala boses mo. Wala ba? Last time, minessage sa ako ni Lloyd. Naghahanap ng rapper sa Pilipinas. Pilipinas. Dito sa Ireland. Pero natin si RB Vloggers TV. Lloyd. Nawala siya. Lloyd, kung nasaan ka man, kung nanonood ka ng Buhay Ireland ngayon, Boss RB ang tawagan mo. Nasa Ireland na siya, nasa temporary lang. Isa lang yun nasa Milan to. Oo, flip topper ka naman ba, Boss RB? Marunong ka ba? Oo, pwede naman. May mga bars ba yan? Naman yun ayos yun, sarap yun, maganda yun kasi ma-expose natin yung natin talent din natin. Saka pala sa Pilipinas. Kumbaga hindi lang butcher, rapper. Saka pala sa Pilipinas, bro. Yun, sa Antipolo. Antipolo. Shoutout sa mga yun. May isa ng rapper dito, boss. So, yun nga. Oo, mga rapper. Oo. Rapper to si Boss RB. So,
Guys, so marami tayong naging guest na hindi lang sila nagwo-work, nag-i-enjoy sila kung ano man yung ginagawa nila behind the scene, katulad ni Enjoy Boss lang. RB na nagsusulat din pala at kumakanta. Ngayon, ito sinasabi namin na nakikita yung mga talent na mga mga Pinoy na meron dito sa Ireland. At dumadami pa, Jay, dumadami pa. Boss RB, before tayo mag-end, is there any want you to shout out or ano mo, may i-plug, gusto mo i-plug dito sa Boy Ireland? Yun, gusto ko nga palang shoutout yung buong family ko yan. Salamat sa mga family ko at sa mga kaibigan ko dyan sa Poland at syempre sa mga supporters natin dyan. Maraming salamat palagi sa support sa akin. May isa lang ako request kayo, Boss RB. Oh. Bigyan mo kami ng freestyle dyan, bro. Kahit ano lang. Segundo lang. Dito sa Boy Island. Yun. Ayan, go. Bibit ba ako? Okay. Sige, pwede naman, sir. Bigyan mo kami na isang malupit na tungkol sa buhay Ireland. Yeah. Okay. Yun. Ang pangarap di uusad pag hindi mo kinilusan. Yan ang unang dapat mo nang matutunan. Nalimutan ko na. Ano? Galing. Magaling yun. Actually, I'm good. It's good. May talent to si Boss RB, guys. Konti lang yung narinig nyo. Medyo nahiya. Okay lang. Nahiya siya. Mga ano natin dito. Mga ibang talent. Solid yun. Gusto ko yun. Yung rhyme na yun. Gusto ko yun. Hindi ako rapper, guys, pero nakikita ko naman eh. Yun. Maraming salamat, sir, sa sa akin. Thank you rin sa pagpa-unlock, Boss RB. Maraming salamat. Guys, maraming salamat. Ano, Jay? Doon magkikita-kita rin tayo sa pinaplano namin ni Guy Jerome. Halos lang. Oo naman. I-announce natin yan. Doon natin baka mapag-rap si Boss RB. Oo, pagandaan mo yung Boss RB ha. Pagandaan mo, kailangan meron kang parang showcase ng mga talented. Ireland Got Talent ba to? Pwede natin shoutout si bago mag-end yung ng video na to. Sino? Shoutout natin si Boss Sherwin ng Samahan ng Butchers dyan. Sa lahat ng mga butchers dyan, shoutout. Kilala nyo yung community. Sa lahat ng mga butchers dyan, shoutout sa mga aspiring pa. Yan, pagpatuloy nyo lang, huwag kayong panghihinaan, apply lang ng apply kasi lahat kami dumating dun sa ganyang point. Lahat kami nagtiyaga mag-apply kaya ngayon nandito na kami sa kinaralagyan namin. Yun, tiyaga lang. Tsaka mag-pray palagi. Yun. Tama. Kay Boss Sherwin de la Cruz, yan ang pinaka-master nating mga butcher. Yan, shoutout pala. Master. Yan, sa pagtulong sa tinutulungan ni Sherwin sa content, sa lahat, lagi niya akong binibigyan ng mga yan, mabait talaga yan, solid. Saka legit din naman kasi yung pinopost niyang mga agency sa mga lapit na content lahat natutulungan niya. Solid. Sineshare niya yung nalalaman niya. Thank you so much, guys. Di ba? Ipa-plug din natin yung mga yan kasi nakakatulong yun sa community, yung mga ganyang butcher community. Maraming community pa noon. Dagdag lang natin na idagdag dito sa Boy Ireland. So guys, maraming salamat. Boss RB, Boss J, maraming salamat sa gabing binigay nyo sa amin. And sa mga nanonood nito, thank you so much again sa mga followers natin. Please, follow nyo si Boss RB sa kanyang RB Vlogogs TV dito sa Facebook. May YouTube ba tayo, Boss RB? Nagagawa mukhang ayun pa lang, ang inaano ko pa lang yung Facebook page pa lang talaga. Ayun muna ngayon, Facebook muna. And Boss RB. And then kung may mga question kayo about sa butcher sa beef factory katulad ni Boss RB, message nyo lang kami and then kontakin namin si Boss RB kung ano man yung mga question nyo. And then hopefully soon magkaroon ulit ng hiring para at least yung mga iba nating mga kababayan, kung nasa man kayo, makapunta rin dito sa Ireland at makapag-apply ng ganyang klaseng work sa butcher. And thank you again sa mga followers natin. Hopefully, continue support lang and then marami pa tayong pag-giveaways na darating at hopefully makasali kayo sa mga pag-giveaways natin kasi ito lang yung way namin ni Boss JR para makapagbigay giveaway at give back to the siyempre sa community dito sa Ireland, di ba? So maraming pong salamat sa panonood and hopefully we see you again in our next
episode. Sabi ko sana vlog. Next episode. So, yun na. Good night and thank you and God bless. Bye. Maraming. Thanks to our sponsor, Philo Advanced Skin and Laser Clinic, Mac Mel and Adrian Media Events Productions, Cobb Bog C, Buy & Co. Ireland.